Iniisip ko mula ngayon na siya ay magiging miyembro ng aking club. Makikita ko siya araw-araw. Labis na saya sa aking puso. Masamang nakababatang kapatid. Mula ngayon, hindi ka na makakatakas sa aking five-finger mountain. Hihe, palihim akong natutuwa sa aking puso. Zhang Cheng, nauuhaw ka ba? Narito ang Nongfu Spring Mineral Water. Sige, uminom ka ng isang higop. Maingat na dinala ni Su Qingyu ang isang bote ng tubig sa akin. Nakita ito ng lahat at muling nagulat. Kailan naging sunod-sunuran itong cold beauty na ito? Dati ang ibang mga lalaki ang humahawak ng inumin. At inaalok ng milk tea si Su Qingyu nang may pagmamalasakit. Ngunit ngayon si Su Qingyu ang humahawak ng mineral water na nagpapakita ng pagmamalasakit kay Zhang Cheng. At tingnan ang ekspresyon ng huli. Mukhang hindi masyadong handa. Ibaba mo na, iinumin ko mamaya. Kailangan din bang punan ang WeChat number na ito? Kumunot ang noo ko at nagtanong, syempre dapat punan. Iniisip ni Su Qingyu na pagkatapos niyang bumalik. Palihim niyang idadagdag si Zhang Cheng sa WeChat. Paano niya papayagang hindi siya punan? Naramdaman ko ang kawalan ng pag-asa, ngunit punan ko pa rin ang tapat. Pagkatapos punan, ibinigay ko ang form kay Su Qingyu Senior Student Su. Napunan ko na. Kung walang anuman, maaari ba akong mauna senior student? Ang unang aktibidad ng painting club ay bukas ng tanghali. Tandaan! Sa takdang oras, pumunta sa art exhibition hall para magparehistro. Paalala ni Su Qingyu na may ekspresyon ng pag-asa. Sige, kung may oras pupunta ako. Iniwan ko ang pangungusap na ito at umalis ng walang pasensya. Nawala na sa isip ng lahat nang makita ito. Anong klaseng ugali iyon ni Zhang Cheng? Naglakas loob na tratuhin ng malamig ang school beauty Su. Gusto mo bang mamatay? Nagulat din si Lin Baiwei sa isip niya. Unang beses niya nakitang malamig tratuhin ng sinumang lalaki si Su Qingyu. Nagpapanggap ba itong banal o nagpapanggap lang itong cool? Sa kabilang banda, hindi na bahala si Su Qingyu. Masaya pa nga siya sa puso niya. Pagkatapos kong umalis, muling nakatuon ang atensyon ng lahat sa painting club. Dahil sinabi ni Su Qingyu kanina na ang painting club ay wala ng kondisyon para sa recruitment. Kaya lahat sila ay balisa. School Beauty Su. Sinabi na ng painting club na wala ng mga kondisyon sa recruitment. Gusto kong mag-apply Di nagtagal. May mga taong sumugod sa recruitment booth ng painting club na may hawak na application form para punan ang impormasyon. Isang taong sumugod. Isa-isa ding sumugod ang iba. Gusto nilang lahat na samantalahin ang pagkakataon na punan ang application form. Hindi inaasahan, lumingon si Su Qingyu at sinabi sa kanila. Paumanhin po. Sa kasalukuyan, ang aming painting club ay may mga kondisyon muli. Dapat babae. At ang antas ng pagpipinta ay dapat na mula sa grade 5 pataas. O may katumbas na lakas Pagkalabas ng mga salitang ito, muling ikinagulat ng mga naroroon. Hindi ba't nag-recruit lang ako ng isang lalaki? Bakit sinabi ng isa na hindi siya marunong magpinta? Hindi na rin nakapagpigil si Lin Baiwei. Pumunta sa tabi ni Su Qingyu. Mahina paalala kay Qingyu. Masyado kang halata. Sasabihin sa iyo ng mga tao hindi ako nagmamalasakit. Hayaan silang sabihin ang anumang gusto nila. Hawak ni Su Qingyu ang form ng impormasyon ni Zhang Cheng. Masaya sa kanyang puso. Hindi niya pinapahalagahan ang damdamin ng iba. Sa kanyang puso, tanging si Zhang Cheng lang ang maaaring walang pasubaling pumasok sa kanyang mundo. Pagkaalis ko sa Club Square, diretso akong umuwi sa dormitoryo. Agad na hinabol ng 3 roommate si Zhang Cheng. Okay ka? Pangunahing school beauty. Kusang loob kanyang inanyayahan na sumali sa painting club. Hindi kaya nagkagusto siya sa iyo? Si Wang Hao ang unang tumakbo sa tabi ko. Nagtanong na may nasasabik na ekspresyon. Impossible. School beauty siya. Nangunguna sa daang taon ng Tianhe University. Ano ba ako? Paano siya magugustuhan sa akin? Umiling ako, hindi ako naglakas loob na sumang-ayon. Para sa akin, napakaganda ni Su Qingyu.
Ang mga nanliligaw sa kanya ay maaaring pumalibot sa Tianhai University. Maraming round kung saan hindi kulang sa mga mayayamang young master. Opisyal na young master, talentadong negosyante at mayayamang negosyante. Sa kasalukuyan ako ay isang mahirap lamang. Walang pera o kapangyarihan. Kumpara sa mga manliligaw na ito, talagang magkahiwalay ang langit at lupa. Paano ako magugustuhan ni Su Qingyu? Kung hindi kanya gusto, bakit binago niya ang mga tuntunin ng recruitment para sa iyo? Nakita mo ba pagkatapos mong umalis? Agad na binago ng School Beauty Su ang mga tuntunin ng recruitment. Ito ay ganap na hindi nagbibigay ng pagkakataon sa iba. Nagsisising sabi ni Liu Anhao, tama. Higit pa rito, nakita ko na ang tingin ng School Beauty Su. Sa iyo ay hindi normal. Nagdala din ng tubig para sa iyo, hindi pa ito nangyayari dati. Nagsalita din si Ling Yang. Nag-iisip kayo ng sobra. Hindi niya ako magugustuhan. Kung magugustuhan niya ang isang mahirap na tulad ko. Sa tingin ko lilitaw ang araw sa kanluran. Sumagot ako ng seryoso. Kahit anong isipin ko. Ako ay pakiramdam na hindi ako magugustuhan ni Su Qingyu. Walang dahilan. Sa tingin ko rin hindi ka magugustuhan ng School Beauty Su. Ngunit kung posible paano? Kung nagkataon na magugustuhan ka ng School Beauty Su paano? Medyo hindi mapakali si Wang Hao, nag-isip sandali. Muli niyang sinuri. Higit pa rito binigyan kanya ng milk tea noon. Nagbigay ng mga merienda at inanyayahan ka ring kumain ng hapunan. Ipinapakita ng lahat ng senyales na ito na gusto kanya. Gustong manligaw sa iyo. Kahit may pagdududa rin ako na gusto ako ni Su Qingyu. Ngunit pag-isipang muli, pakiramdam ko katawa-tawa ang ideyang ito. Agad kong sinabi ng may determinasyon, walang kwenta. Kung posible, kahit nabulag si Su Qingyu, ay hindi ako magugustuhan. Habang naglalakad ang lahat habang nagsasalita. Hindi nagtagal, nakarating na sa ilalim ng dormitoryo ng mga lalaki number 3. Napansin ko na ang vice manager na si Fang Man at ang boss. Naghihintay doon si Zu King ng Fan Ngui Restaurant. Nang makita ko sila nakita din nila ako. Agad silang lumapit sa akin, Zhang Cheng. Matagal na kaming naghihintay sa iyo. Maaari ba kayong magkaroon ng oras ngayon? Gusto ng aming manager na makipag-usap sa iyo. Taos pusong iminungkahi ng vice manager na si Fang Man na tumango ako. Pagkatapos ay sinabi sa 3 roommate na bumalik muna sa dormitoryo at naiwan ako para makipag-usap sa kanila. Zhang Cheng. Ako si Zu King, manager ng Fan Ngui Restaurant. Interesado ako sa iyong crisis solution plan. Na ipinagkaloob. Gusto kitang imbitahan na makipag-usap. Huminto sandali si Zu King at nagpatuloy. Kung talagang makakatulong ka sa amin, pagtagumpayan ang krisis na ito, maaari kitang bayaran ng 100,000 bilang gantimpala. Narinig ko ito, ngumiti ako, zero sumang-ayon o tumanggi. Nag-iwan ako ng isang papel. Hindi dahil sa gantimpala na 100,000. Ang inaalala ko ay serbisyo at potential ng Fan Ngui Restaurant. Maghanap tayo ng lugar para mag-usap. Hindi angkop na pag-usapan ang negosyo dito. Kung gayon pumunta tayo sa conference room ng restaurant. Mag-usap tayo. Nagmamadaling sabi ni Zu King. Sa conference room ni Zu King. Isa-isang umupo si Fang Man at ako. Zhang Cheng scheme. Ipinakita mo sa amin ang scheme para gawing hotpot restaurant ang Fan Ngui Restaurant. Ngunit paano gagawin ang mga detalye? Tama ang scheme na isinulat ni Zhang Cheng sa kapirasong papel. Iyon ay gawing hotpot restaurant ang Fan Ngui Restaurant. Hindi nangangailangan ng maraming chef ang hotpot restaurant. Sa gayon maaari nitong lutasin ng perpekto. Ang kakulangan ng 5 chef team ng Fan Ngui Restaurant sa kasalukuyan. Ngunit paano maging kapansin-pansin sa napakaraming iba pang mga hotpot restaurant? Ay ang pangunahing punto. Sa papel na iniwan ko. Nabanggit ko. Gustong maging kapansin-pansin sa napakaraming hotpot restaurant. Kailangang hanapin ako. Ito ang dahilan kung bakit nagmamadali si Zu King at Fang Man na humingi ng payo kay Zhang Cheng. Dahilan dati. Nagtagumpay ang Fan Ngui Restaurant mo. Dahil sa serbisyo. At panlasa.
At ngayon pagkatapos gawing hotpot restaurant. Kung ano ang maaari mong pagbatayan ay ang serbisyo. Ito rin ang kalamangan mo. Kaya, kung gusto mong maging kapansin-pansin sa napakaraming hotpot restaurant, kailangang dalhin ang serbisyo sa sukdulan. Dagdagan ang kasalukuyang serbisyo. Isipin ang gusto ng mga customer. Hayaan ang mga kawani na maglingkod sa mga customer mula sa puso. Lalo na ang maliliit na detalye. Sumasang-ayon ang mga salitang ito kay Zhu King at Fang Man. Sa kasalukuyang sitwasyon, hindi makakita ng magandang 5 chef team. Ang pagbabago sa isang hotpot restaurant. Ang tanging paraan palabas para sa kanila. Ngunit ang ganap na pagbabago sa isang hotpot restaurant. Malaking halaga ng pera ang pagbili ng kagamitan sa hotpot pati na rin ang pag-aayos muli. Sa kasalukuyan kulang ang capital chain ng Fan Nguyen Restaurant. Gustong magbago sa isang hotpot restaurant. Sa maikling panahon, natatakot ako na mahirap. Diretsahang sinabi ni Zhang Cheng. Medyo kapos sa kasalukuyan ang capital chain ng Fan Nguyen Restaurant namin. May paraan ka ba para makatipid ng pera? Sabi ni Zhu King na may pag-aalala. Nang marinig ito, bahagya akong ngumiti. Hindi ba dumating na ang pagkakataon ko para mamuhunan? Paano ako mamumuhunan para sa iyo? Orihinal na mamumuhunan 1 milyon. Pagkatapos ay magdaragdag ako ng 1 milyon. Kabuang pamumuhunan 40 milyon. Nang marinig ito sina Zhu King at Fang Man ay parehong nagulat. Isang bagong first-year male student. Magaan lang magsalita na gustong mamuhunan 40 milyon para sa kanila. Paano sila hindi masindak? Pagkaraan ng mahabang panahon, tumugon si Zhu King, Brothers Hang. Sigurado ka bang gusto mong mamuhunan ng 40 milyon para sa amin? Lumalunok si Zhu King. Kung talagang makakatanggap ng pamumuhunan na 40 milyon. Magkakaroon ng tiwala si Zhu King. Para ganap na gawing hotpot restaurant ang restaurant. Siyempre, ngunit gusto ko ng 51% ng mga share. Gayunpaman, kayo pa rin ang nagpapatakbo ng kumpanya. Hindi ako direktang makikialam. Tiningnan ni Zhu King at Fang Man ang isa't isa. Biglang napagtanto na. Ang bagong first-year student sa harap namin ay may malawak na kaalaman sa pamumuhunan. Gamitin ang 1-0-0-0-0-0-0 para palitan ng 51% na share ng Fan Nguyen Restaurant. Kaya nilang tanggapin ang kondisyon na ito. Bukod dito, sa kasalukuyan wala silang mas magandang paraan. Nag-atubili sandali si Zhu King pagkatapos ay tumango upang sumang-ayon. Walang problema. Sasabihan ko si Sister Fang na ihanda ang kontrata kaagad. Di nagtagal. Natapos ng pag-print ng Vice Manager na si Fang Man ang kontrata sa pamumuhunan. Isang kopya bawat panig. Nakatanggap din si Zhang Cheng ng notifikasyon mula sa Lin System. May-ari ng pamumuhunan 1 milyon. Tumanggap ng tubo sa pamumuhunan 40 milyon. Pagkawala ng tunog ng anunsyo ng system, ang telepono ni Zhang Cheng. Nakatanggap ng notifikasyon tungkol sa perang 1-0-0-0-0-0 na ipinadala sa bank account. Nang makita ito bahagyang umisi si Zhang Cheng. Matatag na ang pamumuhunan na ito. Hating gabi. Humihikbi si Zhu King na nakahiga sa kama. Medyo nahihirapang matulog. Nag-iisip na sa hinaharap magkakaroon siya ng pagkakataong makita si Zhang Cheng araw-araw. Napakasaya ko sa aking puso. Hindi ko alam kung natutulog na ang masamang nakababatang kapatid. 8 o'clock pa lang, siguro hindi pa nakatulog. Dagdagan si WeChat at makipag-chat sa kanya. Mahal na iniisip ni King Yu pagkatapos ay inilabas ang telepono. Batay sa WeChat number na nakasulat sa form ng impormasyon. Ipinadala ng miyembro ang imbitasyon na magkaibigan. Gayunpaman, pagkatapos ipadala ang imbitasyon upang magkaibigan. Hindi pa tinatanggap ng WeChat ni Zhang Cheng. Bakit hindi pa tinatanggap ang imbitasyon kung magkaibigan? Bahagyang nakakunot ang ilong ni Zhu King Yu. Laging nag-aalala at naghihintay. Nasa puso. Iniisip niya na pagkatapos magkaibigan ni Zhang Cheng. Ano ang unang dapat na batiin niya?
Tungkol saan dapat pag-usapan? O magbigay ng ilang mungkahi para sa masamang nakababatang kapatid. Upang mayugnay niya na si Su Qingyu ay ang kanyang fiancé na si Su Jiao. Gayunpaman pagkatapos maghintay ng halos 1 oras. Walang reaksyon si Zhang Cheng. Hindi pa rin ako ina-add. Hindi bale nakakapasok ko lang sa club. Hindi kaya i-add ko ulit? Si Van Eck, hindi sumuko kaya in-add ulit. Ngunit matagal na siyang naghintay, wala pa ring reaksyon. Siguro wala sa kanya ang cellphone niya. Bumuntong hininga si Van Eck. Sa huli, iyon na lang ang kanyang naisaloob. Hindi niya alam na. Nakita na ni Kiran TDD ang kanyang friend request. Sadyang hindi lang niya ito pinapansin. Hay nako, itong si FTD ang kulit. Pagkakita sa friend request ni Van Eck, hindi na ako nag-atubili. Diretsong hindi pinansin ang kanyang friend request. Sa totoo lang, ayoko nang magkaroon pa ng anumang relasyon sa dakilang Hoki na to. Sa kasalukuyan, sa intranet ng school. Araw-araw na lang, punong-puno ng chismis tungkol sa amin ni Van Eck. Nagbigay raw ako ng milk tea, nagbigay ng snacks, sabay pa kaming kumain ng dinner. May special invitation pa raw ako sa painting club. Nitong mga nakaraang araw. Ang mga post tungkol kay Kiran TDD at si Van Eck, halos araw-araw nang nagiging headline sa intranet ng school. Mas mataas pa ang views kaysa sa iba. Kung malalaman ito ng fiancé kong si Tigyaw, baka magselo siya at magalit ng sobra. Sa pag-iisip na yon, nakaramdam ako ng pagkayamot. Ngunit kung malalaman ng iba na hindi ko pinansin ang friend request ng dakilang Hoki na si D, baka mabaliw sila. Ang daming gustong magpa-add sa kanya sa WeChat, pero ako, dinedma ko lang. Nakakainis talaga. Nakakakumpara. Kinahapunan. Sa painting room ng art exhibition ng school, ngayon ang first club activity ng painting club pagkatapos magsimula ang bagong semester. Bago pa man dumating ang mga miyembro. Sa painting room, nakatayo na ang isang lalaki. Gwapo, matangkad. Mayaman pa. Naka-eyeglasses pa siya, mukhang intelektual. Sa tingin, may pagka-artistic din. Siya ang vice president ng painting club at art teacher din ng club. Siya ay isang 4th-year college student ng fine arts. Ang pangalan niya ay Jeff Due. Ang Jeff Due na ito ay isang outstanding student ng fine arts department. Sa pag-aaral ng pagpipinta, tinuturuan siya ng sikat na painter ng Tsinghai University. Ang dahilan kung bakit siya maagang dumating. Ngayon ay gusto niyang personal na makita kung ano ang itsura ni Kiran TD. Ang taong personal na in-invite ni Van Eck kahapon. Hindi nagtagal. Pumasok na rin ang mga miyembro ng painting club. Karamihan ay mga babae. Pagkakita sa male god na si Jeff Due, parang mga baliw na girls na sumugod kay Jeff. Ang aga mo naman ngayon, Jeff, pagkatapos ng club activity. Pwede ba kitang i-invite mag-dinner? May ilan pa akong hindi maintindihan sa pagpipinta. Gusto ko sanang humingi ng payo sa'yo. Mamaya, pwede mo ba akong turuan? Isang grupo ng mga babae ang pumalibot kay Jeff Due. Walang tigil sa pagpapakita ng kanilang paghanga. Parang mga asong ulol. Gayunpaman, simple lang ang naging sagot ni Jeff Due. Hanggang sa may isang magandang figura ang sumulpot. Sa pintuan ng painting room. Nagmadali si Jeff Due na itulak ang mga baliw na to. Pumunta siya kay Van Eck. Dumating ka na pala, ang tagal na nating hindi nagkita, kumusta ka? Nagmamadaling nagtanong si Jeff Due. Halata ang pagiging kiasok niya. Parang-parang lang din ng mga baliw na girls kanina. Okay naman ang bakasyon. Simpleng sagot ni Van Eck. Naghahanap ang magagandang mata niya sa buong painting room. Hinahanap ni Van Eck si Kiran TD. Gusto niyang itanong kung bakit. Hindi niya tinanggap ang friend request sa WeChat kagabi. Kaya buong gabi siyang naghintay. Kaya naman may dark circles pa siya sa ilalim ng kanyang mga mata. Sayang, wala pa rin si Kiran TD. Hindi alam ni Van Eck kung sino ang tatanungin.
Nakita ni Jeff Dwight na parang may hinahanap si Ethan Ek. Hindi niya napigilang magtanong. May hinahanap ka ba? Wala naman. Umiling si Ethan Ek. Hindi siya tumingin kay Jeff Dwight. Ngunit hindi pa rin sumuko si Jeff Dwight. Sumali siya sa painting club na ito para ligawan. Si Ethan Ek, 1 taon na siyang nanliligaw. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin niya nakukuha ang contact details nito. Then Ek, halos 1 taon na tayong magkakilala, pwede ba kitang i-add sa WeChat? Para mas madali tayong mag-usap sa hinaharap. May pasensyang sinabi ni Jeff Dwight. Hindi ako nag-a-add ng ibang tao sa WeChat. Ngumiti ng matamis si Ethan Ek. Muli na naman siyang tumanggi. Naging awkward ang mukha ni Jeff Dwight. 1 taon na siyang nanliligaw kay Ethan Ek. Hindi pa rin niya nakukuha ang contact details nito. Nakakahiya. Sa sandaling ito, papasok pa lang ako. Nakita ko ni Ethan Ek. Kumislap ang kanyang malinaw na mga mata. Humakbang siya ng malalaki. Papunta sa akin. Tyran. Bakit ngayon ka lang dumating? In-add kita sa WeChat kagabi. Bakit hindi mo in-accept? Pagreklamo ni Ethan Ek, FLD. Hindi ako basta-basta nag-a-add ng ibang tao. Bahagyang napakamot ng ulo si Tyran. Ayoko nang magkaroon ng anumang relasyon kay Ethan Ek. Kaya hindi ko pinansin ang kanyang WeChat friend request. Hindi ko inakala na magagalit si Ho Katie. Masamang nakababatang kapatid, tao ba ako? Nasa krisis ako. Halos masabi na ni Ethan Ifu ang totoo. Buti na lang, napigilan niya ang kanyang sarili. Ako ang president mo. Kagabi, naghintay akong i-accept mo ako, buong gabi akong naghintay. Pagkagising ko, may dark circles pa ako sa ilalim ng mga mata ko. Galit na sinabi ni Ethan Ek. Pagkasabi nito, nagulat ang lahat ng naroon. Enli. Siya si ang number 1 na hockey sa kasaysayan ng Finhai University. Naging active siyang i-add ang isang lalaki. Tapos hindi pa in-accept. Parang asong ulol si Ethan Ek. Pagkakita nito ni Jeff Dwight, naging maputla ang kanyang mukha. Ito pa ba ang cold goddess na Ethan Ek? Nakilala niya. 1 taon na siyang nanliligaw kay Ethan Ek. Hindi pa rin niya ma-add ito. Tapos si Tyran din. Si Ethan Ek pa ang active na nag-add sa kanya. Pero hindi niya ito in-accept. Nakakainis talaga. Nakakakumpara. Kasabay nito, nag-trigger din ito ng selos kay Jeff Dwight. Kaya hindi rin maganda ang kanyang mukha. Hindi talaga ako nag-a-add ng ibang tao sa WeChat. Sa harap ng pagpupumilit ni Ethan Ek, napalunok ako at napilitang humakbang paatras. Determinado talaga si Ethan Ek na i-add si Tyran ngayon. Kagabi pa siya naghintay buong gabi. Kaya naman may dark circles pa siya sa ilalim ng kanyang mga mata. Ngunit hindi rin niya pwedeng sabihin ng diretsyo na i-add siya. Kasi babae pa rin siya. Kailangan niyang panatilihin ang kanyang dignidad. Kaya naghanap si Ethan Ek ng dahilan. Kung hindi kita i-add sa WeChat, paano kita makokontak sa hinaharap? Kung may activities ang club, hindi kita mahahanap. Kaya kailangan talaga kitang i-add sa WeChat. May WeChat na ako ng lahat ng ibang miyembro ng club. Ikaw na lang ang kulang. Si Dwight na kasama ni Ethan Ek. Nagulat nang makita ang eksenang ito. Para makuha ang WeChat ni Tyran. Nagsinungaling si Ethan Ek na hindi man lang kumukurap. Ito pa ba ang cold goddess na kilala niya? Talagang nagpabago ito sa pananaw ni Dwight. Kita naman. Mukhang importante si Tyran para kay Ethan Ek. Ganun ba? Dahil napag-usapan na rin lang naman ito. Pumapayag na rin ako. Para naman hindi ako magkaroon ng WeChat. Ng lahat ng miyembro ng club. Nakita ko si Ethan Ek na nakahinga ng maluwag ng pumayag si Tyran. Sa wakas, natapos na rin. Punong-puno ng kasiyahan ang kanyang mukha. Nakita niya akong kinukuha ang cellphone ko at binubuksan ang screen. Palaging nakatutok si Ethan Ek. Sa cellphone ko. Natatakot na magbago pa ako ng isip.
Gayunpaman, nang makita niya ang wallpaper ng cellphone ko. Ang kanyang litrato noong mataba pa siya. Bahagya siyang nagulat. Kasabay nito, naantig din siya ng sobra. Ang wallpaper ng cellphone ng asawa ko ay litrato ko nung bata pa ako. Ibig sabihin, pinahahalagahan niya ako ng sobra. Araw-araw na lang nakikita niya ako. Sa sandaling ito, nakalimutan na ni Ethan ito ang lahat ng hindi magandang nangyari kagabi. Naantig siya ng sobra sa maliit na wallpaper na ito. Halos umiyak na siya at yumakap kay Kiran Tide. Pagkabukas ng WeChat, agad kong tinanggap ang friend request ni Ethan Ithe. Tinanggap ko na ang friend request mo. Pwede mo na ba akong tigilan? Tumingin ako kay Ethan Ithe. Ngunit nakatingin siya sa akin ng naantig. Masamang nakababatang kapatid, hindi ko inakala na pinapahalagahan mo ako ng sobra. Hindi sinasadya na sinabi ni Ethan Ithe ang kanyang nasa puso. Pagkarinig ko nito, wala akong naramdaman. Bumuntong hininga na lang ako. Tanggapin lang ang friend request. Naantig na siya ng sobra. Pagkakita nito ni Dizigvay, nabigla siya at napanganga. Bakit lalong nagiging parang asong ulol si Ethan Ithe? Tinanggap lang siya nito. Naantig na siya ng sobra. Talagang asong ulol na. Parang malapit nang bumagsak ang imahe ng Cold Goddess. Nagulat din ang ibang miyembro. Ngayon lang nila nakita si Ethan Ithe na ganito ka-active sa isang lalaki. Lalong nagalit si Tlat Jeff Due. Nakakuha ng lahat ng atensyon ni Ethan Ithe si Kiran Tide. Parang sa mata ng goddess. Wala nang iba kundi si Kiran Tide. Nakakainis, hindi pwedeng manatili ang batang to sa painting club natin. Kailangan natin siyang paalisin. Para hindi na nakatutok kay Kiran Tide ang tingin ni Muiti. Sa pag-iisip na iyon, biglang pumunta si Jeff Due kay Kiran Tide. Bagong miyembro ka ngayong taon, tama? Ako ang vice president ng painting club at art teacher din ng club. Ang pangalan ko ay Jeff Due. Hello, Kiran Fluff. Narinig ko na in-invite ka ni Muiti. Bakit? Parang hindi maganda ang intensyon ni Jeff Due. Wala naman, itinulak ni Jeff Due ang kanyang salamin. Bahagyan niyang sinabi. Club lang ito. Tinuturuan lang namin ang mga taong may alam sa pagpipinta. Narinig ko na parang hindi ka marunong magpinta, tama ba? Kung hindi ka marunong magpinta, baka hindi ka makasali sa club na to. Pinapayuhan kitang pumili ng club na mas bagay sa'yo. Malinaw ang sinabi ni Jeff Due. Gusto niyang paalisin si Kiran Tide. Pagkarinig nito ni Ethan Ithe, bahagya siyang nagalit. Si Kiran Tide ang taong in-invite niya. Tapos gustong paalisin ni Jeff Due si Kiran Tide. Paano niya matitiis? Kiran Elat. Kung hindi marunong magpinta si Kiran Tide, pwede siyang matuto ng paunti-unti. Sino bang isinilang na marunong na agad magpinta? Hindi pumayag si Ethan Ithe. Ganun ba? Ngunit ang pagpipinta na tinuturo namin dito, may kahirapan pa rin. Hindi pwedeng dahil sa isang tao maapektuhan ang pag-aaral ng lahat. Habang sinasabi ito ni Jeff Due, tumingin siya sa mga miyembro sa paligid. Karamihan sa mga miyembro ng painting club ay mga babae. Hinahangaan nila si Jeff Due. Pagkarinig nila kay Kiran Tide, nagsalita rin sila. Tama, hindi maintindihan ng isang tao. Ang painting club natin, hindi siya makakasali. Hindi pwedeng dahil sa isang tao, bumagal ang pag-aaral ng lahat. Mas mabuting umalis na lang siya. Hindi para sa kanya ang painting club. Malinaw na tinutulungan ng mga babaeng ito si Jeff Due. Hindi naman talaga nakakaapekto sa kanila kung marunong o hindi ang isang miyembro. Sadyang hinahangaan nila si Jeff Due. Kaya tinutulungan nila siyang magsalita. Pagkakita nito ni Ethan Ithe, bahagya siyang nagalit. Susubukan na sana niyang protektahan si Kiran Tide. Ngunit tumayo na ako. Kahapon sinabi kong hindi ako marunong magpinta. Hindi ibig sabihin na ngayon ay hindi na ako marunong. Bahagya akong napangisi at nagsalita. Nang marinig ito ni Jeff Due, hindi niya maiwasang tumawa ng may pangutya.
Kahapon sinabi mong hindi ka marunong magpinta, ngayon marunong ka na? Para lang makapanatili ka rito. Talaga bang kaya mong magsinungaling? Kung ganoon, dahil sinasabi mong marunong kang magpinta. Kung gayon, ipinta mo kami ng isang larawan. Kung hindi kami nasiyahan sa iyong ipipinta, wala kang ibang magagawa kundi umalis sa club ng pagpipinta. Desidido talaga si Clive Jas Duay na paalisin si Kieran Tidit. Nang makita ito ni Ethan Efke, nag-aalala siyang sumabat kay Kieran Tidit. Huwag kang pumayag sa kanya. Ako ang presidente rito, ako ang nagdedesisyon. Walang sinuman ang makakapagpaalis sa iyo. Hindi ko siya pinakinggan. Sa halip, tumingin ako ng diretsyo kay Jeff Duay at nagsalita. Walang problema. Kung hindi ko kayang pantayan ang iyong pagpipinta, kusa akong aalis. Gusto kong subukan ang aking master level na kasanayan sa pagpipinta. Para makita kung ano ang magiging resulta ng aking ipipinta. Sa oras na iyon, pwede rin akong magpatulong kay Ethan at sa iba pa. Para tantiyahin ang presyo. Sa ganitong paraan, mas madali kong mapapamahalaan ang aking operasyon. Nang makita ko ni Jeff Duay na pumayag, hindi niya maiwasang umisi. Gusto pa akong lampasan ang tangang ito sa pagpipinta? Talagang nagtataka siya ng himala. Nang makita ko ni Jeff Duay na pumayag, agad niyang ipinagamit sa akin ang kanyang pwesto sa pagpipinta. Ipinapagamit ko sa iyo ang aking pwesto sa pagpipinta. Nandito na ang pintura, brush, easel at papel. Kumpleto na ang lahat. Pagmamadaling sinabi ni Jeff Duay. Gusto niyang makita kaagad ang kahihiyan ni Kieran Tidit. Kapag pangit ang ipininta ni Kieran Tidit, magkakaroon siya ng dahilan para paalisin si Kieran Tidit. Nang makita ito ni Ethan Efke, labis siyang nag-alala. Hindi niya maiwasang lumapit ulit para payuhan si Kieran Tidit. Huwag ka na lang magpinta. O kaya, sa susunod na mga araw ka na lang magpinta. Para maturuan muna kita ng kaunti. Wala akong dapat ikatakot. Nang may kalmadong mukha, umupo ako sa upuan. At pagkatapos, basta ko na lang kinuha ang isang brush. At pinaikot ito sa aking kamay. Ang haba naman pala ng brush, nasabi ko ng may kasiyahan. Ngayon lang ako nakahawak ng ganitong profesional na brush. Tiningnan ko ulit ang mga pintura. At natuklasan ko na napakaraming pintura. Ang ginagamit ng mga estudyante ng fine arts. Mayroon man lang mahigit 30 uri ng pintura. Ano bang tinitingnan mo? Ngayon ka lang ba nakakita ng ganitong profesional na kagamitan sa pagpipinta? Pagmamadaling tanong ni Jeff Duay. Huwag kang magmadali. Hindi ba pwedeng pag-isipan ko munang mabuti kung ano ang ipipinta ko? Tiningnan ko siya ng masama. Sa aking isip, pinag-iisipan ko kung ano ang ipipinta ko. Nang makita ng lahat na hindi pa rin ako nagsisimulang magpinta. Inakala nilang sinasadya kong patagalin ang oras. Lalong lumaki ang ngisi ni Jeff Duay. Iniisip niyang ito ay senyales na hindi ako marunong magpinta. Si Ethan lang ang palihim na nag-aalala. Kahit ang kanyang dalawang kamay ay pinagpapawisan na dahil sa pagkabahala. Bagamat mayroon akong master level na kasanayan sa pagpipinta. Dahil ito ang unang pagkakataon kong magpinta. Kaya medyo naninibago pa ako sa paggamit ng mga kagamitang ito. Nang makita ni Jeff Duay at ng iba pa, na hindi sanay si Kieran Tidit sa paggamit ng mga kagamitan. Lalong naging sigurado sila na hindi siya marunong magpinta. Seryoso si Kieran Tidit sa pagpipinta. Hindi apektado ng mga tao sa paligid. Ang brush sa kanyang kamay ay naging mas maayos na rin. Mukha na siyang pintor. Ngunit ang nilalaman ng ipinipinta sa papel ay talagang hindi kayang tingnan. Maraming tao ang nagsimulang magbulungan. Ano kaya ang ipinipinta niya? Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang ipinipinta niya. Mas maganda pa ang ipinipinta ko gamit ang aking mga paa. Nang marinig ni Jeff Duay ang mga bulungan sa paligid, palihim siyang natuwa. Talagang hindi marunong magpinta ang tangang ito. Sa wakas, madali ko nang mapapaalis si Kieran Tidit. Sa sandaling mapaalis ko si Kieran Tidit, magkakaroon ulit ako ng pagkakataong suyuin si Ethan F. Kahit si Ted BC Ivay ay hindi na matiis ang kanyang nakikita. Ethan F.
Ano ba ang ipinipinta ni Kiran Tidese? Hindi ko talaga maintindihan. Hindi kaya i-abstract ang estilo niya? Mahinang tanong ni LBTV kay Tethan Eke. Possible. Ngunit hindi pa tapos. Sino ang nakakaalam kung ano ang magiging resulta? Sagot ni Tethan Eke para aliwin ang kanyang sarili. Sa huli, nawalan na rin ng pag-asa si Tethan Eke. Mukhang hindi talaga marunong magpinta si Kiran Tide. Hindi na rin kayang tingnan ng iba. Napagdesisyonan na ng lahat na hindi marunong magpinta si Kiran Tide. Hindi nagtagal. Itinigil ni Kiran Tide ang pagpinta at inilapag ang tray ng pintura sa isang tabi. Pumalakpak siya at sinabing tapos na. Pagkasabi nito, si Ithafjas Due ang unang nanuya kay Kiran Tide. Ito ba ang ipininta mo? Anong klaseng kalokohan ito? Sa ganitong kalidad, gusto mo pang lampasan ako sa pagpipinta? Kahit magsanay ka pa ng 100 taon, hindi mo pa rin ako malalagpasan. Komportabling nanuya si Ithafjas Due. Nga, ang gulo ng kanyang ipininta. Ano ba iyan? Isa-isa ring nagsalita ang iba. Pakiramdam din ni LBCEVI na masyadong pangit ang ipininta niya. Kahit si Tethan Eke ay hindi na kayang tingnan pa. Kiran Tide, sa tingin mo, sa ganyang kasanayan sa pagpipinta, hindi ka ba nahihiyang manatili sa painting room namin? Walang pakundang ang sinabi ni Jeff Due. Pinapayuhan kitang umalis na lang. Nang makita ni Kiran Tide ito, ngumisi lang siya ng may kumpiyansa. Nga pala, muntik ko nang makalimutan. Habang nagsasalita si Kiran Tide, direkta niyang binaligtad ang easel. Habang nagtataka at hindi maintindihan ang lahat, biglang lumitaw ang isang makulay na imahe. Ito ay isang batang babae na medyo mataba ngunit napaka-cute, na nakaupo sa lupa. Tahimik na binuhat ang isang sugatang ibon. Ang batang babaeng ito ay ipininta ng napakalinaw, na may tapat na ekspresyon at nag-aalalang kalooban. Ang importante, ang mga detalye ay ipininta ng napakaingat. Ito ay may tuturing na isang top-level na likhang sining. Kahit ang guro ng Faculty of Fine Arts ay hindi kayang gumawa ng ganitong perpektong larawan. Sa loob ng maikling panahon, 1 oras lang mahigit. Bukod pa rito, binaligtad pa ni Kiran Tide ang kanyang pagpipinta at tumaas pa ng ilang antas ang kahirapan. Nagulat ang lahat sa himala ng pagpipinta ni Kiran Tide. Grabe, kaya pala baliktad ang pagpipinta ni Kiran Tide kanina. Hindi nakapagtataka na hindi namin maintindihan. Perpekto ang paggamit ng ilaw at anino. Napakahusay rin ng mga detalye. May tuturing na itong master level ang pagpipinta. Sabay-sabay na pumuri ang lahat. At tiningnan si Kiran Tide ng may ibang mga mata. Kahit si BCEV ay nanlilisik ang mga mata ng may pagtataka. Hanggang sa puntong hindi na niya kayang isara ang kanyang mga binti. Sa oras na ito, nakatulala rin si Tethan Eke. Hindi lang siya nagulat sa walang kapantay na kasanayan ni Kiran Tide sa pagpipinta, kundi nagulat din siya sa nilalaman ng kanyang ipininta. Dahil ang batang babae sa larawan ay ang kanyang sarili noong 11 taong gulang siya. Na medyo mataba ngunit napaka-cute. Hindi niya akalaing matatandaan ni Kiran Tide ang sandaling ito. Hindi lang niya ito natandaan sa loob ng 15 taon. Kundi perpekto niya pang nailarawan ang sandaling iyon ngayon. Sa pag-iisip nito, mas lalong na in love si Tethan Eke kay Kiran Tide. Gusto niya itong yakapin kaagad at halikan. Mula ulo hanggang paa. Para ipakita sa kanya kung gaano niya kamahal ang masamang kapatid na ito. Ang taong pinakaapektado sa puso ay marahil si Ithafjas Due. 1 segundo bago nito, siya ay kumpiyansa pa rin na sa pagkakataong ito. Siguradong mapaalis na niya si Kiran Tide sa club ng pagpipinta. Ngunit sa sumunod na segundo, ang kasanayan sa pagpipinta ni Kiran Tide ay ganap na siyang ginulat. Paano siya kayang magpinta ng nakabaligtad, ngunit napakahusay pa rin ang kanyang kasanayan sa pagpipinta? Natigilan si Ithafjas Due. Hindi niya matanggap ang resulta. Ang kasanayan at estilo ng pagpipinta nito ay nalampasan na ang guro ng Faculty of Fine Arts. Kabilang na si Ithafjas Due.
Nang makita ni Tiren Tidede na nagulat ang lahat sa kanyang ipininta, labis siyang nasiyahan. Lumingon siya para tingnan si Jeff Due. Senior Left, ano sa tingin mo sa aking ipininta ngayon? Pwede na ba akong manatili rito? Nakangising sinabi ni Tiren Tidede. Nang makita ni Tiren Tidede na nakapagpinta siya ng isang perpektong larawan, nagulat at natuwa siya. Nang may pagmamalaki, sinabi niya kay Jeff Due. Senior Left, pwede na ba rito si Tiren Tidede ngayon? Pagkasabi nito, bumaling ang tingin ng lahat doon. Sa kasanayan ng pagpipinta ni Tiren Tidede, huwag nang sabihin na sumali pa siya sa club ng pagpipinta. Wala ring problema kung maging guro siya ng sining. Nang makita ito ni Jeff Due, labis siyang nainis. Sige, pwede siyang manatili. Ngunit hindi ako maganda ang pakiramdam ngayon. Hindi ko kayang turuan ang lahat na magpinta. Mauuna na ako. Pagkatapos sabihin ito, nang may kunot noong mukha, inayos ni Jeff Due ang kanyang mga gamit. Pagkaalis ni Jeff Due, pinalibutan si Tiren Tidede ng mga miyembro ng club ng pagpipinta. Sabay-sabay silang nagtanong, simula kailan ka pa natutong magpinta, Junior? Kayang-kaya mong magpinta ng nakabaligtad? Nga, Junior, pwede mo ba akong turuan kung paano magpinta ng nakabaligtad? Junior, gusto ko ring matuto. Pwede mo ba akong turuan? Karamihan sa club ng pagpipinta ay mga babae. Kaya nahihiya si Tiren Tidede na pinalibutan siya ng napakaraming babae. Nang makita ni Tiren na pinalibutan si Tiren Tidede ng napakaraming babae, nakanguso siya ng may pagkaselos. At pagkatapos ay nagsalita siya sa lahat. Pagod na ang junior sa pagpinta ng mahigit 1 oras. Huwag na ninyo siyang gambalain. Habang nagsasalita si Tiren hinatatak niya si Tiren Tidede sa kanyang tabi. Siya ang kanyang asawa. Ayaw niyang lumapit sa kanya ang ibang mga babae. Inilipat ng lahat ang kanilang tingin kay Tiren Tumingin din si BCV na parang may naalala. At nagsalita siya, then talagang mayroon kang espesyal na mata sa pagpili ng mga tao. Inimbitahan mo si Tiren Tidede sa club ng pagpipinta. Alam mo na pala noon na magaling siyang magpinta, tama? Pagkasabi nito, nagpakita rin ng pag-unawa ang ibang mga miyembro. Ang galing mo talaga, Presidente. Mayroon kang ganoong mata sa pagpili ng mga tao. Inimbitahan mo ang ganitong mahusay na junior. Hindi lang siya gwapo, magaling pa siyang magpinta. Isa-isang pinuri ng mga miyembro. Bahagyang nahihiya si Tiren Hindi niya akalain na ganito ang magiging resulta ng mga pangyayari. Gayunpaman, masaya rin niyang tinanggap ang bagay na ito. Siyempre naman. Sa totoo lang, matagal ko nang alam na magaling magpinta ang junior. Kung hindi, sino ba naman ang magmamadaling imbitahan siya sa ating club? Nagsinungaling si Tiren nang walang pag-aalinlangan. At siya mismo ang umako sa kredito. Si Tiren Tidede lang ang nakakaalam na nagsisinungaling si Tiren Ngunit pakiramdam niya na hindi na kailangan pang ibunyag siya. Talaga pala. Inakala ko lang na gusto ng presidente si Junior. Kaya espesyal mo siyang inimbitahan sa club ng pagpipinta. Isang babaeng miyembro na may cute na mukha. Ang biglang nagsalita. Paano ko magugustuhan si Junior Tiren Tidede? Iniisip ko lang na isa siyang magaling na pintor. Kaya nagmadali akong imbitahan siya. Huwag ninyo akong maliin. Paliwanag ni Fan nang medyo naguguluhan. Fan akala ko talaga kahapon na gusto mo si Tiren Tidede. Kung hindi, sobrang buti na lang. Nang may pagkabahala sinabi ni Bithidvai. Wala, masyado lang kayong nag-iisip. Patuloy na nagpaliwanag si Tiren nang naguguluhan. Ngunit paminsan-minsan, sumusulyap ang kanyang mga mata kay Tiren Tidede. Ganoon ba? Kung ganoon, buti na lang hindi gusto ng presidente si Tiren Tidede. Namula ang mukha ng babaeng miyembro na may cute na mukha. At lumingon siya para tingnan si Tiren Tidede. Nang may namumulang mukha, sinabi niya, Junior Tiren Tidede, pwede ba kitang i-add sa WeChat? Marami akong gustong itanong tungkol sa pagpipinta.
Pagkasabi nito, isa-isa ring nagsalita ang ibang mga babaeng miyembro. Gusto ko rin i-add si Junior Tirantid. Mag-add tayo sa WeChat. Gusto ko rin, papasken ko ang iyong e-heat code. Single ka pa ba, Junior? Mag-add tayo sa WeChat. Muli na namang. Naitulak si Ethan palayo ng mga babaeng miyembro. Ngayon, si Kiran Tidedi ang pinakagusto ng mga babaeng miyembro. Hindi lang siya gwapo, magaling pa siyang magpinta. Hindi nakapagtataka na gustong-gusto siya ng maraming babaeng miyembro. Nang tinignan ito ni Ethan hindi niya maiwasang magselos. Sa kabutihang palad, tinanggihan silang lahat ni Kiran Tidedi. Pasensya na po sa inyong lahat. Hindi na po muna ako pwedeng mag-add sa WeChat sa ngayon. Sa susunod na po. Magalang na tinanggihan sila ni Kiran Tidedi. Nang makita ito ni Ethan palihim siyang napahinga ng maluwag. Talagang hindi niya ako binigo, masamang kapatid. Pagkatapos ng aktibidad ng club ng pagpipinta, isa-isang umuwi ang lahat. Muling tinawag ni Kiran Tidedi si Ethan Senior D, pwede ba kitang tanungin tungkol sa isang bagay? Gusto ni Kiran Tidedi. Natanungin siya tungkol sa sitwasyon ng merkado ng painting. Kailangan niyang samantalahin kaagad ang kakayahang kumita ng 1-0 beses mula sa ipininta. Kung hindi, pagkatapos ng 3 araw, wala na siyang kapabilidad. Mayroon bang problema, Junior? Nag-aalala si Ethan na hindi siya magkakaroon ng pagkakataong makausap si Kiran Tidedi. Hindi niya akalain na kusa siyang kakausapin ni Kiran Tidedi. Gusto kong magtanong tungkol sa sitwasyon ng merkado ng painting. Hindi ko alam kung mayroon kang kaalaman tungkol dito. Siyempre naman. Gusto mo bang bumili o magbenta ng mga painting? Sunod-sunod na tumango si Ethan Natatakot siyang hindi na siya muling kakausapin ni Kiran Tidedi. Habang nag-uusap sila, halos lahat ng tao sa club ng pagpipinta ay nakauwi na. Balak pa sanang hintayin ni Yisik Vai si Ethan para sabay silang umuwi. Ngunit tumanggi siya. Yisik Vai, mauna ka na. Mayroon lang gustong itanong sa akin ang Junior. Bilang presidente, responsibilidad kong tulungan siyang sagutin ang kanyang mga tanong. Nagpanggap si Ethan na napakagiliw. Nagsinungaling siya nang hindi man lang namumula. Hindi nagtagal. Si Rangi, TVD at Ethan na lang ang natira sa club ng pagpipinta. Isang binata at isang dalaga na nag-iisa. Hindi ba't ito naman talaga ang gusto ni Ethan Junior, ngayon nakauwi na ang lahat. Pwede ka nang magsalita. Nang may pag-aalaga, tinitigan ni Ethan si Kiran Tidedi. Gusto kong itanong kung magkano ang halaga ng painting na ipininta ko kanina. Habang nagsasalita si Kiran Tidedi, kinuha niya ang painting na kanyang ipininta. Sa pagkakataong ito, hindi na nagpa-cute o naging mapusok si Ethan Sa halip, muli niyang sinuri ang painting ng masinsinan. Dapat sabihin na mataas ang kalidad ng painting na ito. Sa kanyang propesyonal na pananaw, patuloy na nagpaliwanag si Ethan Bukod pa sa teknolohiya ng pagpipinta ng nakabaligtad. Ang mga detalye sa paggamit ng liwanag at anino sa painting ay umabot sa maksimum na antas. Kung ibebenta ito sa isang painting store, aabot ito ng 100,000 yuan. Kung dadalhin sa isang auction house, maaaring mas mataas ang presyo. Ngunit hindi lalampas sa 300,000 yuan. Bahagyang kumunot ang noo ni Kiran Tidedi nang marinig niya ito. Dahil masyadong malaki ang diferensya ng halagang ito sa kanyang inaasahan. Tutal, isa na siyang master level na pintor. Ganito lang ang kanyang halaga? Kumunot ang noo ni Kiran Tidedi at nagtanong. Sa mundo ng pagpipinta, wala ka pang pangalan. Bilang isang baguhan, maswerte ka na kung maibenta mo ito sa ganoong kataas na halaga. Pagkatapos mag-isip ni Ethan patuloy siyang nagsalita. Dapat mong malaman na para sa mga painting. Bukod pa sa kalidad ng gawa, mahalaga rin ang reputasyon ng pintor. Kahit isang pangalan lang, kayang magbenta ng milyon-milyong yuan. Sa pag-iisip nito, lumingon si Kiran Tidedi at sinabi kay Ethan
Senior D, pwede ko bang gamitin ang iyong mga kagamitan sa pagpipinta? Walang problema. Gamitin mo lang. Napaka-agreeable ni Ethan it. At pagkatapos ay curious siyang nagtanong, Kieran Tide. Gusto mo pa bang magpinta ngayon sa ganitong oras na? Kailangan kong gumawa ng ilang painting pa. Para maibenta sa painting store. Pagmamadaling kong sinabi. At umupo ako sa pwesto ni Ethan F. Gusto mong magbenta ng mga painting? Bahagyang nagulat na sinabi ni Ethan F. Tumango ako bilang kumpirmasyon. Nang marinig ito ni Ethan F., lumiwanag ang kanyang mga mata. Mahinang sinabi niya kay Kieran Tide. Kieran Tide, kung gayon, pwede mo bang ibenta? Sa akin ang painting ng batang babae. Gusto talaga ni Ethan F. ang painting na iyon. Hindi lang dahil maganda ang kanyang ipininta. Kundi dahil ang batang babae sa painting ay ang kanyang sarili noong bata pa siya. Ito ay isang magandang alaala. Hindi ko gustong ibenta ang painting na iyon. Mariin kong tinanggihan. Bakit ayaw mong ibenta? Sabi mo gusto mong magbenta ng mga painting, pareho lang naman kung ibenta mo sa akin. Babayaran kita ng 200,000 yuan para bilhin ang painting na iyon. Medyo generous na sinabi ni Ethan F. Ang taong nasa painting ay ang pinakamahalagang tao sa akin. Seryoso kong sinabi. Nang marinig ni Ethan F. ang sinabi ni Kieran Tide, na siya ang pinakamahalagang tao sa kanya. Naantig siya hanggang sa puntong halos maiyak na siya. Ibig sabihin, katulad ni Kieran Tide, pinapahalagahan din niya ang isa't isa bilang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, binalik siya sa katotohanan ng sinabi ni Kieran Tide. Kung ganoon, kailangan kong taasan ang presyo. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi ko. Sa oras na ito, mas importante pa rin sa akin ang kumita ng pera. Kapag tumaas ang aking net worth, saka ko lang mapapakasalan si Tigyao. At tungkol sa painting, kaya kong magpinta anumang oras. Nang marinig ni Ethan F. na sinabi kong kailangan kong taasan ang presyo. Natahimik siya saglit. Ngunit bumalik rin agad siya sa katinuan. Walang problema. Dagdag ko ang 200,000 yuan para bilhin ang painting na ito mula sa iyo. Aabot sa 400,000 yuan ang kabuuan. Okay lang ba sa iyo? Agreeable na sinabi ni Ethan F. Mayroon kang mata sa pagpili ng tao. Ibinenta ko lang ito sa iyo bilang koleksyon. Tansya ko, tataas ang presyo nito sa hinaharap. Nakakuha ka ng napakamurang presyo. Sa tingin ko rin. Naniniwala ako na tiyak na magiging isang sikat na pintor ka sa hinaharap. Humahangang sinabi ni Ethan F. Iniroll ko ang painting at pagkatapos ay ibinigay ko ito kay Ethan F. Ingatan mo itong mabuti. Ito ang pinakamahalagang tao sa akin. Seryosong sinabi ni Kieran Tide. Sige, lilipat ko na ang pera sa iyo ngayon. Ito ay ipininta ng masamang kapatid. At may kaugnayan pa sa akin. Paano ko hindi ito iingatan? Matamis na sinabi ni Ethan F. Sige, na-transfer ko na. Pakitingnan Junior. Si Ethan F. ay isang mahusay na estudyante ng Faculty of Foreign Languages. Bawat taon, nakakatanggap siya ng scholarship. Ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari rin ng isang malaking korporasyon. Kaya walang halaga sa kanya ang pera na ito. Mabilis na nakatanggap ng text message si Kieran Tide. Nakatanggap ka ng 400,000 yuan. Halos kasabay nito. Dumating din ang boses ng sistema. Ding! Congratulations, nakapagbenta ang may-ari ng painting sa halagang 400,000 yuan. Isa 0 beses ang tubo, 4 milyon yuan. Muling nakatanggap ng text message ang telepono ni Kieran. Tilene. Iyon ay ang 4 milyon yuan. Biglang tumaas ang pera sa kanyang bank account. Ng 4,400,000 yuan. Ito ay labis na nagpasaya kay Kieran Tide. Salamat, Senior T. Natanggap ko na ang pera. Pagkatapos kong magpasalamat, patuloy kong sinabi, Senior. Busy ka ba bukas? Gusto kong samahan mo ako sa painting store para magbenta ng mga painting. Hindi ko masyadong maintindihan ang sitwasyon. Siyempre naman, hindi ako busy. Bukas, sasamahan kita sa pinakamalaking painting store sa Tianjin City.